na mga 4 na klase ng tao sa kaharian ng Diyos. Mukhang alam ko may idea naman na po kayo ano, kung ano yung teksto yan kasi makikita niyo naman diyan sa picture na iba't ibang klase ng tumubo sa iba't ibang ground nga lang. Kaya alam ko pong alam niyo na kung ano yung nais kong ipabatid diyan sa ating pagbubulayan. Meron palang 4 na klase ng tao sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Iba't iba talaga ang klase ng tao pagdating sa kaharian ng Diyos. At dito po natin malalaman kung ano po ang bawat taong iyan at kung saan na ba tayo dyan. Ano po, saan na ba natin mailalagay yung sarili natin dyan sa klase ng tao pagdating sa kingdom ng ating Panginoon. So ayun, next slide please. Mga 4 na klase ng tao sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. So ayun, bago po tayo magdire-diretso dyan, ang ating Panginoon ay gumagamit ng talinghaga sa kanyang pagtuturo. Bakit po siya gumagamit ng talinghaga sa kanyang pagtuturo? Dahil po para itago ito doon sa mga tao na iba yung heart na meron sila. At ihayag din naman doon sa mga tao na bukas ang puso para sa Panginoon. Kasi nung mga panahon na nagmi-ministeryo ang Panginoon, marami namang mga tao na sumusunod sa Kanya, pero yung iba ay hindi naman bukas yung puso. At meron talagang mga tao na nandun ang kanyang mga alagad, even yung ibang mga tao na naniniwala po sa Panginoon na dumating yung pagkakataon, nagtanong itong mga alagad, ano kaya ang ibig sabihin ng talinghaga? Babasahin ko muna po sa inyo yung talinghaga. Kasi yung ating pagbubulayan dyan, yun na yung sagot ng Panginoon doon sa talinghaga. Sabi dito sa verse 4 sa Lucas 8, nagdatingan ng mga tao mula sa iba't ibang bayan at sila lumapit kay Jesus. Isinalaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Isang magsasaka ang pumunta sa bukid upang maghasik. Sa kanyang paghasik, may binhing nalaglag sa daan, natapakan ng mga tao at tinuka ng mga ibon. May binhi namang nalaglag sa batuhan at tumubo, ngunit agad na natuyo dahil sa kakulangan sa tubig. May nalaglag naman sa may damuhang matinik at nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo roon. Mayroon namang binhing nalaglag sa matabang lupa. Ito'y sumibol, lumago at namunga ng tig-100. At pagkatapos ay sinabi niya ng malakas, makinig ang may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, ipinagkaloob sa inyo ng maunawaan ng mga hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit nasa iba'y sa pamamagitan ng talinghaga nang sa gayon tumingin man sila, hindi sila makakakita at makinig man sila ay hindi sila makakaunawa. Malinaw na ang salita ng Panginoon. Ano po? Hindi talaga siya mauunawaan ng mga tao na hindi bukas pagdating sa Panginoon. Yung mga tao na sarado ang puso pagdating sa ating Panginoon. Pero yung mga bukas nga po ang puso, sabi dito, makinig ang may pandinig. Ibig sabihin, sa pagkakataong ito na isipabatid sa atin ng Panginoon, mauunawaan po natin kung anong nais ipabatid ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung ano ang kanyang sinasabi sa bawat isa sa atin. Kasi itong mga pagkakataon na ito, kung atin titinan, nagmi-minister ang Panginoon, wala pang banal na espiritu, ang mga alagad, even nung panahon na sila ay isugo ng Panginoon, nasa grace po sila ng Panginoon, nagmumove. Even sa pag-cast out ng demon, sa pag-heal ng sick. Kasi natanggap nila ang banal na espiritu ng panahon na buhay ng Panginoong Hesus. At sabi dun sa John 19, na hiningahan nila, ay hininga ni Jesus, yung mga alagad, at doon nila na-receive ang banal na espiritu. Kaya ang banal na espiritu, sabi sa salita ng Panginoon na siya po nagtuturo sa atin ng katotohanan. Kaya ngayon, kapag nasa atin ang banal na espiritu, ay ipinapabatid ng banal na espiritu sa atin kung ano po ang katotohanan sa salita ng Panginoon. Ibig sabihin, kapag talaga tayo led ng banal na espiritu, nauunawaan natin kung anong nais ipabatid ng Panginoon sa buhay natin. Kung ano yung pangungusap ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Dahil naniniwala po ako na ang salita ng Panginoon ay hindi lamang isang ibig sabihin. Kaya anong mga panahon na nakapag-aral din ako ng Bible School that time, doon sa theology, doon sa hermeneutics, meron ng inilalagay na kung ano yung ibig sabihin ng salita ng Panginoon. Pero ang salita ng Panginoon, hindi po natin pwedeng ikulong sa isa lang. Hindi natin pwedeng ikulong sa isa lang. Yes, may pinakanais ipabatid, parang foundation o
standard o basic. Pero kapag ginamit iyan ng Panginoon para sa atin, iba yung nagiging dating. Kasi tinutumbok nito kung anong kailangan tumbukin sa puso natin. Kung anong kailangan ayusin, baguhin sa buhay po natin. Ganun po na pangyayari ang salita ng Panginoon. Ibig sabihin, kumbaga, pag ang Panginoon na ang gumamit nito para sa buhay natin, nagiging unlimited ito. Binibigyan linaw niya kahit ng mga panahon na kapag binabasa na ito, napakalabo para sa atin. Pero darating yung panahon kapag binasa natin ito, napakalinaw para sa atin. Kasi ipinapabatid po sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu kung ano yung katotohanan para malaman natin kung ano yung katotohanan. Dahil ang talinghaga ng Panginoon, nagiging talinghaga lang ito doon sa mga tao na hindi alam ang katotohanan dahil nga wala sa kanila ang banal na espiritu. Wala sa kanila yung katotohanan kaya hindi nila maintindihan o maunawaan kung ano yung ipinababatid natin. Kapag tayo yung tagapagdala ng salita ng Panginoon, at may mga tao naman na nauunawaan ito. Dahil sila yung mga tao na nasa kanila na ang banal na espiritu dahil tinanggap po nila ang Panginoon. Kaya nga sabi dito, tumingin man sila, hindi sila makakakita at makinig man sila, hindi sila makakaunawa. Kaya salamat po sa Panginoon kasi nauunawaan natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kung ano yung salita ng Panginoon. Hindi tayo nagiging mangmang. Kung hindi nagkakaroon tayo ng pag-asa na gawin kung ano yung nais ng Panginoon para sa bawat isa po sa atin. Dahil ang salita ng Panginoon ay kapag tayo ang nakakarinig nito, merong iniiwan na command sa atin ng Panginoon. Ano ba yung nais niyang gawin para sa atin? Ano ba yung dapat natin maging actions kapag narinig natin ang salita ng Panginoon? At dito nga natin maririnig yung paliwanag, kung bakit that time nagtanong yung mga alagad na sa Panginoon, ano bang ibig sabihin nung talinghaga na yon? At dito na sinabi ng Panginoon sa kanila. Sabi dito sa verse 11, ang mga binhing na nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga taong nakikinig. Dumating ang diablo at inalis nito ang salita mula sa puso ng mga nakikinig upang hindi sila manalig at maligtas. Kapag sa mababaw pong pagkakataon, kung titingnan natin, ang ipinapabatid nito ay salvation. Yung kaligtasan. Ito yung mga tao na walang pakialam. Ito yung number 1 po natin dun sa 4 na klase ng tao sa kaharian ng Diyos, ang mga taong walang pakialam. 'Di ba may mga tao na kapag nag-share tayo ng salita sa kanila, yung para bang wala lang. Yung para bang pagkatapos sa pag-share mo, kahit na alam mo nandun yung pagkilos ng Panginoon, pero may mga tao talaga na parang walang nangyari sa kanila at parang wala lang yung salita ng Panginoon na even narinig nila. At sabi nga dito, dumating ang diablo at inalis nito ang salita mula sa puso ng mga nakikinig upang hindi sila manalig at maligtas. Ibig sabihin pala, even yung mga tao na unang makarinig ng salita ng Panginoon, dumidiretso ito sa puso nila. Kasi sabi sa salita ng Panginoon, ang kanyang mga salita is like a double-edged sword. Tumatagos. Ibig sabihin, lagi ang punteriya ng salita ng Panginoon ang puso natin. Pero meron tayong pagdedesisyon sa buhay natin kung tayo ba ay aaksyonan natin ito o magkakaroon tayo ng pakialam. Pero mostly sa mga tao, wala silang pakialam. Naunawaan po natin? Wala silang pakialam. Kumbaga, hindi sila nagkakaroon ng desire na ibilong ang sarili nila sa kung anong nais ng Panginoon na mangyari sa buhay nila. Even patuloy na naririnig ang katotohanan. Nasa puso nga nila yung katotohanan eh. Kapag tinanong mo sila, alam nila kung ano yung salita ng Panginoon. Pero bakit ganun? Alam nila yung salita ng Panginoon pero wala silang pakialam sa kingdom ng Panginoon. Ito pala yung mga tao na wala talaga silang desire. Kaya ang gawain ng kaaway, dahil nakita sa response sila, wala silang desire, ibinasa puso nila, inaalis ito, tinatanggal ito. Kapag walang desire tayo, mga kapatid, kapag walang desire sa puso natin, na aksyonan kung ano yung salita ng Panginoon, madali lang para sa kaaway na alisin ito sa buhay natin. Kahit gaano pa kaganda yung napakinggan natin. Kahit gaano pa ito nagtataglay ng wisdom. Nasa atin pa rin yung pagdidesisyon. Hindi pwedeng wala tayong pakialam. Hindi pwedeng wala po tayong pakialam. Kasi nga kung titingnan natin sa mababaw na pagkakataon na ang pinababati nito ay kaligtasan,
May mga taong walang pakialam sa kaligtasan pagdating sa kaharian ng Diyos. At meron din namang pangalawa, walang pakialam sa kingdom ng Panginoon. At diyan nabilong yung mga mananampalataya sa kingdom ng Panginoon na nawawalan sila ng pakialam sa gawain ng Panginoon. Nawawalan sila ng pakialam na ibilong ang sarili nila sa kingdom ng Panginoon. Kaya nga sabi sa salita ng Panginoon na unahin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, sabi ito sa Matthew 6:33. Ibig sabihin, nais ng Panginoon para sa bawat isa po sa atin na ibilong natin ang ating sarili sa kingdom ng Panginoon. Hindi pwedeng wala tayong pakialam. Huwag tayong tumulad sa mga taong ito na narinig na nila ang salita ng Panginoon, nasa kanilang puso na pero wala silang pag-actions. Dumarating sa pagkakataong kinukonvict na tayo ng Panginoon, ano yung nagiging actions natin? Hindi pwedeng wala tayong pakialam sa kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Kung saan tayo nilagay ng Panginoon, hindi pwedeng wala tayong pakialam. Hindi pwedeng magbawalang kibulang tayo. Naalala niyo po yung story ni Esther. Alam ko pong nabasa niyo na yung story ni Esther. 'Di ba dumating sa pagkakataon na nais ni Haman na ipapatay ang mga Hudyo dahil kay Mordecai na hindi lumuluhod dahil isa siyang Hudyo. Kay Haman na itinilaga ni Haring Xerxes na maging tagapanguna. Ano po? At sabi nga doon na nagkaroon ng tension para sa mga Hudyo na sila ay ipapatay. Ano po, ipapaubos ng kanilang lahi. Si Mordecai, naging actions niya, nag-ayuno siya. Pumunta siya doon sa harapan ng palasyo. At dumating sa pagkakataon na pinapunta ni Esther yung sugo niya kay Mordecai at sinabi niya kung ano yung dahilan. At ito naman din yung sinabi ni Mordecai na sabi dito, kapag ipinawalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit malilipol ka at ang iyong angkan. Anong malay mo, baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Dahil dumating sa pagkakataon na alam ni Esther yung sitwasyon niya, na hindi siya pwedeng pumunta dun na nang basta-basta, nang hindi pinatawag ng hari. Dahil maaari na may mangyari sa kanyang hindi maganda. Kasi kailangan ipapatawag lang ng hari bago ka haharap sa hari. Ngunit sinabi dito, baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon, na convict si Esther. Kaya sabi niya, sabihin mo sa mga kasama natin mag-ayuno at mag-ayuno rin kami dito. Hindi siya magkakaroon ng pakialam kasi sabi dito na even siya. Pag nagkataon, akala niya maliligtas siya. Pero magiging kasama siya sa mapaparusahan dahil isa rin siyang Hudyo. Kaya from that time na parang wala siyang pakialam, doon siya nagkaroon ng urgency. Hindi dapat ako mawala ng pakialam pagdating sa kaharian ng Panginoon. Kailangan may gawin ako kasi may nakasalalay na. Ibig sabihin, kung sa pagkakataong nilagay tayo ng Panginoon kung nasaan tayo, hindi pwedeng wala tayong pakialam. Kasi nilagay tayo dyan dahil may gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Bilang inilagay tayo sa body of Christ, may gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Katulad ng nangyari kay Esther. Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Ibig sabihin, may malaking ambag ang bawat isa sa atin sa kingdom ng Panginoon. Yes, mayroong inilalagay na tagapanguna. Sa body of Christ, mayroong head. Ang pinaka-head natin ng Panginoon at naglalagay ng tagapanguna sa atin. Ang ating mga shepherd dito sa lupa. May mga katawan nandyan, iba't iba ang nagiging parte. Ibig sabihin, hindi natin ibibilong ang sarili natin pagdating sa kaharian ng Panginoon. Kailangan ilagay natin ang ating sarili. Ano ba yung magagawa ko? Ano ba yung pwedeng maging ambag ko? Ako ba'y may oras? Ako ba'y may treasure? Ako ba'y may lakas? Ano ba yung nais ng Panginoon na idulot natin pagdating sa kanyang kaharian? Hindi pwedeng wala tayong pakialam. Dahil darating ang pagkakataon, kukunin ng Diablo kung ano yung nilalagay na desire dito ng Panginoon sa buhay natin. At magugulat tayo na wala na tayong pakialam. Hindi na tayo nagbibilong sa dapat nating gawin. Nais ng Panginoon, ibilong natin ang ating mga sarili. Hallelujah. Naalala ko yung sabi dun sa Exodus, nung panahon na yung mga Israelites inalis na sa Ehipto at dumating na sila sa pagkakataon na wala na silang mapuntahan. Hinahabol sila ng mga Ehipsyo. Nagagalit na sila kay Moises.
Bakit mo kami pinakailaman doon? Nananahimik kami doon. Okay na yung kalagayan namin doon. Alam niyo po yung pagkakataon na yun? Ngunit gumawa pa rin ng Panginoon ng pagkakataon na sila ay makaalis. Nang hinati niya ang dagat na pula. Kung ating titingnan doon, yung mga tao na ito, ayaw nila na sila'y pakikialaman. Kasi maaaring dumating sa pagkakataon, tayo naman ayaw natin pakikialaman. Ayaw nating mapupuna kung ano yung sitwasyon na meron tayo. Pero nais pala ng Panginoon na dalhin tayo sa pinakamagandang pagkakataon. Naalisin tayo dun sa buhay na kinasadlakan natin, dun sa patungo sa maayos na buhay. At lipulin niya kung ano yung mga bagay na maaaring nagpapahirap sa atin. At dalhin niya tayo dun sa promised land ng buhay po natin. Kasi kung tayo din naman, ayaw din natin papakailaman, kasi kapag nasa kingdom na tayo ng Panginoon, may mga pagkakataon na dumarating sa punto ng buhay natin na ayaw natin pakialaman, pero babasagin tayo ng Panginoon. Hindi pwedeng hindi tayo papakailaman, hindi pwedeng aayusin ang buhay natin, tutuwirin kung ano yung mga bagay na dapat pang tuwirin. Hindi porke nasa kingdom ka na ng Panginoon, maayos na lahat. Sabi nga sa salita ng Panginoon, doon sa Colossians na binabago tayo araw-araw ng Panginoon. Ibig sabihin nais ng Panginoon na pakailaman palagi ang buhay natin. Gumagamit siya ng shepherd para magdala ng salita ng Panginoon, para pakailaman ang buhay natin. Kasi kung ayaw na natin pakialam, makikita natin ito. Nung panahon na dumarating ang Panginoon, sabi ng masamang espiritu, anong pakailam mo sa amin, Jesus? Ikaw ang anak ng Diyos. Di ba, hindi naman tayo masamang espiritu. Ang masamang espiritu lang ayaw pakialaman, pero tayo mga anak ng Diyos. Hindi pwedeng wala tayong pakialam at hindi rin pwedeng hindi naman tayo papakialaman. Siyempre yung pagpapakailam sa atin may limitasyon lang. Alam din naman yan ng mga tagapanguna sa atin. Pero sa mga pagkakataon tinutuwid tayo, masakit, hindi magaan, kundi talagang mabigat. Pero ang nais ng Panginoon ayusin tayo, dalhin tayo dun sa maayos na kalagayan. Kaya ang salita ng Panginoon maririnig natin, pero kung ipapasa, walang bahala natin para lamang ito na dumating sa puso natin. Pero wala tayo naging actions, hindi natin nilakaran, hindi natin isinabuhay para may mangyari sa ating mga buhay. Hindi pwede wala po tayong pakialam. Si Esther nagkaroon ng pakialam, kaya nagkaroon ng continuation yung lahi ng mga Hudyo. At bilang tayo, gagamitin ng Panginoon para mag-continuous ng kingdom ng Panginoon, hindi lamang sa mga magiging anak natin at sa mga susunod pang henerasyon. Kaya sa pagkakataong ito, nais ipabati sa atin ng Panginoon, hindi pwedeng wala tayong pakialam. Kailangan magkaroon tayo ng pakialam. Dahil nandyan lang ang kaaway. Kung wala tayong magiging response sa kaharian ng Panginoon, sa kingdom ng Panginoon, kung di natin aalamin, Lord, ano bang maaari kong iambag sa kingdom mo? Ay gagawin ng kaaway, aalisin yung desire na yun sa puso natin. At magugulat tayo, wala na tayong desire. Kaya ang mangyayari, lito na tayo, hindi na natin alam ang ating gagawin. Kaya darating na naman ang pagkakataon, lalapit tayo sa shepherd na tinalaga ng Panginoon sa buhay natin. Kaya ang gusto ng Panginoon, ibilong natin ang ating sarili sa kung anong nais niyang mangyari. Kasi kung hindi natin ibibilong, ang tanong, kanino ito nakabilong? Kaya nga sabi ng salita ng Panginoon, kung hindi kayo panig sa akin, laban kayo sa akin. Kung hindi kayo kasama mag-ipon, nagkakalat kayo. Kaya kung nais natin maging bahagi, hindi maging against sa Panginoon, magkaroon tayo ng pakialam. Dahil tinawag tayo ng Panginoon sa kung saan niya tayo dalhin. Hindi dito usapan ng title, hindi dito usapan na kung anong estado sa buhay natin. Ang usapan dito ay puso natin na handang patuloy na ipagamit sa Panginoon para ang buhay natin magkaroon ng pakinabang sa kingdom ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Kaya nais po ipabatid sa atin ng Panginoon dito sa una natin pinagbubulayan na napakahalaga na magkaroon tayo ng pakialam. Minsan nga may mga pagkakataon na nangyayari. Ang pinapakailaman natin buhay ng iba. Di ba? Yun ang nangyayari ngayon. Yung buhay ng iba, yung works ng iba, ang pinapakailaman natin instead yung works natin ang pagpukusan natin. Dumadating yan ngayon sa pagkakataon sa buhay ko na may mga tao na even wala naman na ako sa kanila.
Hanggang ngayon, may naririnig pa rin ako sa kanila. Sabi ko, bakit ganun? Bakit may naririnig pa rin ako? Bakit pinapakialaman pa rin nila yung walk ko? Eh samantalang kung papansin, ang daming dapat pakialaman sa walk nila. Na dapat pagpukusan nila. Hindi yung pagpukusan nila kung ano yung walk na meron ako. Na kung ano-anong sinasabi nila. Pero magpapatunay na nasa tamang daan ako, na nilalakaran ko, ay nagiging bunga ng buhay ko. Nakikita ko yung pagkilos ng Panginoon. Nakikita ko yung ginagawa ng Panginoon. Hindi ako bandage. Ako'y malaya. Alam ko kung ano ang tinatahak ko. Alam ko kung anong gagawin ko. Hindi ako makakarating sa pagkakataon kung nasaan ako kung hindi ginaid ako ng Panginoon. Kung hindi ako tinutukan ng Panginoon, gumamit siya ng mga tao. Nandiyan si Pastor Carl, nandiyan ang mga kapatid natin. Sila Prophet Nehemiah, Kuya Yo, Ate Say, sila Ate Ann, Ate Dana, napakarami ng mga ginamit ng Panginoon para madirect yung buhay ko. Dahil dumating sa pagkakataon, hindi ko na alam ang gagawin ko that time. Bago ko nakarating sa WTJR, dumating pa sa pagkakataon na nagprophesy si Prophet Nehemiah na sabi doon, lakaran mo kung ano yung nilikaran ng Panginoon. At that time, nakapangako na rin ako kay Pastor Carl na magsisimba ako. Tapos dumating yung pagkakataon na napapaurong ako, parang gusto ko na lang magsimba doon sa main na meron kami, doon sa former church ko dito na nasa Manila. Ngunit bigla nag-chat si Pastor Carl, sabi niya, "See you kuya, sa Sunday." Sabi ko, hala, nakapangako na pala ako sa taong ito. Kaya nangyari, pumunta po ako. At doon ko naranasan yung breakthrough ng buhay ko. Doon ko mas naunawaan ang plano ng Panginoon sa buhay ko. Yung palang sinasabi ng Panginoon na lakaran mo, kung ano yung nilakaran ko, ay prophetic name ng WTGR na Walking the Jesus Road. Lakaran ko kung ano yung nilakaran ng Panginoon. Nung panahon na yun, pauwi na ako, umakit ako ng overpass. Tumatawid ako, biglang sumagi sa isipan ko, hala, yun pala yung nais mo ipabatid, Panginoon, kasi tinatanong ko, saan na ba ako, Lord, mag-church? Hindi ko na alam, kasi ang gulo-gulo na. Doon ko lang naunawaan, yun na pala yung pinapatahak sa akin ng Panginoon. Diyan ka pumunta. Ngunit dumating yung mga pagkakataon, maraming sinasabi yung mga tao sa paligid ko. Pinapakailaman yung ko, nawala daw ako, na-deceive daw ako. Pero alam niyo po yung natutunan ko yung tinuro ng ating pastor, yung pang 16 na tinuturo niya sa SFM na deadmatology. Na idedma ko na lang. Masakit, pero kailangan kong tiisin. Kailangan kong dedmahin na lang. Kasi wala naman akong kailangang patunayan. Ang gusto ko, si Lord ang magpatunay na siya ang Panginoon na pinaglilingkuran ko. Hindi nila alam kung anong meron ng puso ko. Hindi nila alam kung anong inilagay na desire ng Panginoon sa puso ko. Ngunit hindi nila yun makikita. Pero nakikita yun ng Panginoon na tumawag sa akin, na pumili sa akin. Kaya sabi ko, magpapatuloy ako. Dahil alam ko, nasa right path ako. Alam ko yung tamang dinadaanan ko. Dahil kung natili ako sa pagkakataong yun na nandun ako, walang nangyari. Walang mangyayari. Ngunit tapos na yung season ko, that time, at dinala na ako ng Panginoon kung saan niya season na mas nais niyang pagpaglaguin ako, pagyabungin ako. At wala ako pong ibang dinesire kundi maging part ang buhay ko sa kingdom ng Panginoon. Ano man yung pwede kong magawa. Dahil naranasan ko yung pag-ibig ng Panginoon. Alam ko yung kung anong buhay meron ako noong mga panahon na wala pa ako sa Panginoon. Kaya nais ko magbalik sa Panginoon na kahit alam kong hindi ko maaabot, ngunit alam ko nandyan ang biyaya ng Panginoon para ma-appreciate niya lahat kahit sa maliit na bagay. Dahil alam ko, tumitingin ng Panginoon dun sa puso na meron tayo. At hindi niya tinitingnan gaano kalaki o kaliit. Ang mahalagang una, ang puso. Dahil kapag tama yung puso, maliit man o malaki, tatanggapin ng Panginoon. Pero pag mali ang puso, kahit gaano kalaki, hindi tatanggapin ng Panginoon. Kaya nga ibinulong ko. Hindi po ibinulong hindi yung sinabihan ng mahina, kundi ibinilang o bilong ko ang sarili ko sa kingdom ng Panginoon. Nagkaroon ako ng pakialam. Kaya ayoko nag-i-English kasi nabubulol pa. Kaya ayoko nag-i-English kasi nabubulol pa. Matigas pa yung pag-English ko.
Pero alam niyo po yun, okay lang. At least maunawaan niyo po kung ano yung nais ipabatid ng Panginoon sa pagkakataong ito. At iyon po yung unang klase ng tao sa kingdom ng Panginoon, yung mga taong walang pakialam. Pero ang gusto ng Panginoon, magkaroon po tayo ng pakialam. Ibilong natin ang ating sarili sa pinapagawa ng Panginoon, kung saan niya tayo dinala, doon tayo magpalago, doon natin pagyamanin kung ano yung binigay ng Panginoon. Nang sa gayon, maghamit po tayo ng Panginoon kasi kung hahanap pa tayo ng hahanap, hindi natin mahanap talaga. Kasi kung saan ka na nilagay ng Panginoon, hindi na talaga yung nais yung lakaran mo at naghahanap pa rin ng iba, ay hanggang matapos ng lahat, tumanda ng lahat ng mga kasama mo kung saan ka dinala ng Panginoon, ikaw, naghahanap ka pa rin. Hinahanap mo pa rin kung ano yung purpose mo. Ang purpose mo, malalaman mo din kapag unang-una, sinabit mo na ang sarili mo. Dahil simula po ni sinambit ko ang sarili ko, hindi ko tiningnan kung ano may nalalaman ko, kung ano pa man, kundi Lord, ito yung nais mo, ito yung lalakaran ko. Kaya simula nung sinambit ko ang sarili ko, doon ko naranasan ang biyaya ng Panginoon sa buhay ko. Na Lord, pwede mo palang gamitin na isang katulad ko. Pwede mo pala akong pwede mo pala akong pagkatiwalaan. Pwede mo pala akong gamitin na alam kong mula sa alabok pero ngayon binibigyan mo ng pagkakataon na magamit mo para sa kaharian mo. At ito yung mga pagkakataon na pinasisimulan pa na ng Panginoon. At darating din ang panahon na iba naman ang ipapagawa ng Panginoon. Pero alam niyo po yun, na wala akong ibang dinesire na maliit man o malaki, magawa ko kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Dahil sabi nga, sa kingdom ng Panginoon, kung mapagkakatiwalaan tayo sa maliit, ay mapagkakatiwalaan tayo sa malaki. The way to up is down. Diba? Ang daan patungo sa taas ay sa baba. Kung gusto nating pumunta sa taas, sa biyaya ng Panginoon, ay magsimula tayo sa baba. Dumaan tayo sa kung ano yung nais sa Panginoon na proseso ng pag-walk natin sa kanyang kaharian. Amen po. At ayun, next slide please. Mga apat na klase ng tao sa kaharian ng Diyos. Ito po yung pangalawa. Ang mga taong naniwala, ngunit hindi nagtiwala. Sabi dito sa Lucas 8:13, ang mga nagalag naman sa batuhan ay ang mga nakarinig ng salita at tumanggap nito ng may kagalakan, ngunit hindi ito nag-ugat sa kanilang puso. Sandali lamang silang naniwala, kaya pagdating ng pagsubok, sila'y tumitiwalag. Nakakagulat din pala yung mga tao na, di ba kapag nagbabahagi tayo, ang galak-galak ng kanilang ipinababatid sa atin, galak na galak sila. Marinig nila ang kaharian ng Panginoon, ang ginawa ng Panginoon Hesus sa krus ng Kalbaryo, kung ano yung nais niya mapangyari sa buhay natin, kung ano yung pag-ibig ng Panginoon. Pero yung kagalakan pala, hindi magpapabatid na talagang totalist. Sila nais sa Panginoon. Hindi pala magpapabatid yung kagalakan nung kanilang naranasan nung una na marinig nila kung ano yung nais na mangyari ng Panginoon. Kung ano yung daladala ng Panginoon. Kung ano yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga dumating sa pagkakataon, ngunit hindi ito nag-ugat sa kanilang puso. Sandali lamang silang naniwala, kaya pagdating ng pagsubok, sila'y tumitiwalag. Ito yung mga tao na naniniwala, ngunit hindi nagtiwala. Ibig sabihin pala sa kingdom ng Panginoon, yung salitang nare-receive natin ng Panginoon, sabi rin sa ibang salita o sa ibang salin, na yung salita ng Panginoon, kapag nandito na sa puso natin, kapag nais na natin itong lakaran, ititest ng Panginoon yung salita niya na nasa puso natin. Iaalaw niya ang pagsubok. Yes, tumanggap tayo ng may kagalakan sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Pero hindi doon nagtatapos. Tingnan ko nga kung ang kagalakan na yan magpapatuloy kapag inalaw ko ang pagsubok. Tingnan ko nga kung kagalakan na yan kung meron pa rin kapag inilaw ko ang pagsubok. Pero sabi doon sila tumitiwalag. Ibig sabihin hindi sila nagtitiwala. Hindi sila nagtitiwala sa kung ano yung magagawa ng Panginoon, sa kung ano yung pangako ng Panginoon, kung ano yung mga sinabi sa salita ng Panginoon. Ito yung pangalawa sa klase ng tao sa kaharian ng Diyos. Naniwala sila. Pero sa panandali ang pagkakataon at nawala, hindi na sila nagtiwala. Ang paniniwala o yung paniwala o naniwala dito sa nababasa natin ay parang entry point. Ibig sabihin pasimula lang. At dito magpapatuloy kung talaga tayo nagtitiwala sa pagkakataon na kung ano na yung salita ng Panginoon na sa atin
ay paninindigan ba natin? Panghahawakan ba natin kung ano yung narinig natin? Ngunit kapag hindi natin inaksyonan ang salitang ito, hindi natin pinanindigan ito, ang mangyayari, titiwalag tayo. Kapag dumating na yung mga pagsubok na maaaring ialaw ng Panginoon sa buhay po natin. Dahil nais ng Panginoon, hindi lamang malaman natin kung sino ang Panginoon. Hindi lamang tayo tinawag ng Panginoon para makilala natin siya, para magkaroon tayo ng impormasyon sa kung sino siya. Katulad nga nung sinasabi ko na ang paniniwala, yung nagkaroon ka ng impormasyon mula sa Panginoon, naniwala ka. Pero yung pagtitiwala, yun na yung actions mo. Na anuman ang mangyayari sa buhay mo, ang actions mo nagpapabatid sa Panginoon ka. Bumagyo man, lumindol man sa buhay mo, anumang unos, anumang ialaw ng Panginoon na pagkakataon sa buhay mo, ay nandun yung pagtitiwala mo. Nandun yung actions mo na, Lord, ito yung magiging actions ko, even ganito ang sitwasyon na meron ang buhay ko. Na ipapabatid nito na nagtitiwala ko, hindi lamang kita nakikilala, kundi Lord, alam ko yung mga pangako mo sa buhay ko. Na kung ito'y pangahawakan ko, ito na po yung pagkakataon. Ito na yung actions na dapat natin gawin. Ang magtiwala tayo sa Panginoon na tumawag sa atin. Ibig sabihin, ilalagay na natin ito doon sa kahit anong mangyari, Lord. Pangahawakan ko ang salita na meron ka. Hindi pwedeng kilala lang natin ang Panginoon. Kailangan magtiwala tayo sa Panginoon. Ang mga alagad ng Panginoon, dumating sa pagkakataon na tines sila ng Panginoon. May mga tao rin kasama doon sa pagkakataon na yan. Pag binasa natin sa John 6:63 hanggang 71. Makikita po natin doon, ito yung pagkakataon kapag binasa natin yung John 6 o Juan 6. Ito yung pagkakataon na may mga tao na pumupunta sa Panginoon kasi nakikinabang sila. Nakikinabang sila doon sa ay binibigay ng Panginoon. Nakakakain sila. Sabi nga, kaya nirebuke sila ng Panginoon eh. Huwag yung mga pang dito, yung pakamitiin nyo, wag yung pagkain na pang dito lang, kundi yung siya mismo na siya ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Siya yung spiritual, siya yung eternal. Nirebuke sila ng Panginoon. At sabi doon, dumating sa pagkakataon na sinasabi nila, napakatindi naman ng mga pananalitang ito kasi narebuke sila eh. Sino ang makakatanggap nitong pagkakataon ito? Kaya tinanong sila ng Panginoon. Tinanong ni Jesus ang 12, at kayo gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at titiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Kanino sila pupunta? Di ba nauunawaan ni Pedro na higit pa doon sa kayang ibigay ng Panginoon, yung mga bagay na yun, ang talagang dala-dala ng Panginoon. Ito yung buhay na walang hanggan. Kaya nga nirebuke sila ng Panginoon, yung mga tao doon. Dahil mali ang kanilang nais, mali ang kanilang gusto pagdating sa Panginoon. Nais ipabatid sa atin ng Panginoon sa pagkakataong ito ang kingdom ng Panginoon. Nadaraan tayo sa mga pagkakataon na iaalaw niya ang pagsubok even sa finances na meron tayo, sa relationship ng ating pamilya, at sa kung ano pa man na nais niyang i-allow na pagsubok sa atin. Pero ang tanong, magtitiwala ba tayo sa Kanya? Pangahawakan ba natin ang Kanyang mga salita? Patuloy ba natin susundin kung anong nais niyang mangyari sa buhay po natin? Yun na yung pagtitiwala natin. Dahil kapag dito sa binasa natin po, pag dito sa Bible na pinagbubulayan ko, binasa natin kung anong sinasabi dyan, kasi ibang salin din po itong nandito. Pag binasa natin ito, sabi dito, ang mga nalalag naman sa batuhan ay ang mga nakarinig ng salita at tumanggap dito ng may kagalakan, ngunit hindi ito naugat sa kanilang puso, sandali lamang silang naniwala, kaya pagdating ng pagsubok, sila ay tumitiwalag. At pag binasa rin po natin ito sa Matthew, basahin natin yung iba para mas maunawaan nyo po yung cross-reference niya sa ibang gospel. Dito natin makikita na sabi dito, ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang mga tao nakikinig ng mensahe na kaagad masayang tumatanggap nito, ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nanatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Diba? Merong mga kapighatian, merong mga pagsubok, maaaring sa lahat ng aspeto ng buhay natin.
na ipapadaan ng Panginoon. Pero anong magiging actions natin? Magkakaroon lang ba patuloy na paniniwala sa Panginoon? O magtitiwala tayo sa pamamagitan ng actions ng buhay natin na, Lord, anumang sitwasyon ng buhay ko ngayon, pangahawakan ko ang iyong mga salita. Lalakaran ko ang iyong mga salita. Wala man ako nakikita ngayon, Panginoon, alam ko may gagawin ka. Alam ko may inihanda ka para sa akin. Yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Hindi pwedeng alam lang natin o kilala lang natin ang Panginoon, pero hindi naman natin inalign ang sarili natin sa kung sino ba talaga ang Panginoon. Kailangan natin ng cooperation sa kung anong gusto ng Panginoon para sa atin. Hindi yung sitwasyon ngayon na magpapabatid na ito na yung para sa atin. Kung hindi inihanda tayo ng Panginoon, iaalaw niya ang mga pagkakataon hanggang dumating yung pagkakataon na tagumpay tayo. Nasasabihin sa atin ng Panginoon, well done my good and faithful servant. Pero hindi po yung ganun kadali. Kailangan natin magtiwala. Hindi pwedeng naniniwala lang tayo. Maraming naniniwala sa Panginoon kung ating babalikan. Pero kung di ang nagtiwala, anong sinabi ng Panginoon? Mayroong qualification ng pagiging alagad. Kailangan mong itakwil lang yung sarili, pasanin na yung cross at sumunod. Ang sino mang gusto na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan. Ngunit ang handang mawalan ng kanyang buhay ang siyang magkakaroon nito. Ibig sabihin, dapat maunawaan natin na sa pagdating sa salita ng Panginoon, pagdating sa kaharian ng Panginoon, babaklasin lahat na meron tayo para mapabatid kung anong pananampalataya ang meron ang bawat isa sa atin. Ibig sabihin, yun ay test ng Panginoon. At kapag napatunayan ang puso, ang pananampalataya meron tayo, doon mas pagpapalain ng Panginoon ang buhay natin. Ngunit ang pagiging halagad, hindi po ito nasa comfort zone. Dapat natin maunawaan. Ito ay pagbubuwis ng buhay. Kapag nasa kingdom ka ng Panginoon, kung ano yung binigay ng Panginoon, ganun din na ibibigay natin ang buhay natin. Hindi na tayo ang may-ari nito. Ang dapat maging actions natin, anuman ang sitwasyon, even na mahirap, ang salita ng Panginoon ang magiging sandigan natin. Ang salita ng Panginoon ang pangahawakan natin. Hindi pwedeng kilala lang natin siya. Ngunit hindi naman tayo magtitiwala sa Kanya. Kailangan natin magtiwala sa Kanya. Sa kabila man ng kagalakan, sa kabila man ng kalungkutan, sa kabila man ng pagbasag sa ating mga puso, heartbreak, everything and so on, kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Dahil kung hindi, mapapabilang tayo sa pangalawang ito, ang mga taong naniwala, ngunit hindi nagtiwala sa Panginoon. Diba? Sabi nga kanina, puso, hindi nguso. Dahil pag nandun na sa pagkakataon, marami na tayong question sa Panginoon. Pero kapag nasa puso natin ang Panginoon, alam natin eh. Alam natin ang nais niyang mangyari. Na Lord, ito yung kalooban mo. Kalooban mo mangyari sa buhay ko. Para ang Panginoon Jesus that time, Lord, not my will, but let your will be done. Ang kalooban mo kahit grabe na nababagabag ng puso ko. Darating sa pagkakataong mababagabag ang puso natin. Pero anong pipiliin natin? Mangyari pa rin ba ang kalooban niya sa buhay natin? Pangahawakan pa rin ba natin ang kanyang mga salita? Yun ang nais ng Panginoon na maging response natin o maging actions natin. Ang taong naniniwala, kailangan magtitiwala. Dahil kung hindi, ang mga taong naniwala, ngunit hindi nagtiwala. Hindi pwedeng naniwala lang. Kailangan nandun din yung pagtitiwala. Dahil ang naniwala, para ka lang nagkaroon ng impormasyon. Pero ang nagtitiwala, doon na ibibigay mo ang iyong actions. Doon mo na ibibigay ang buhay mo. Kasi usapan na ito ng buhay sa kingdom ng Panginoon. Hindi na ito basta-basta. Hindi na ito about sa comfort zone na meron ka. Kasi ang pagsunod sa Panginoon, kung maunawaan mo, baklasan ito. Hindi ito pa baby time. Masakit talaga ang salita ng Panginoon. Talagang dudrugin ang puso natin para buuhin muli ng Panginoon. Pero ang tanong, i-align ba natin, i-allow ba natin ang Panginoon gumawa sa buhay natin? Nang sa gayon patuloy niyang mahulma tayo sa kung anong nais niyang design o desire sa buhay natin. Kailangan po natin ilagay ang ating sarili na patuloy magtiwala sa ating Panginoon. So ayun, hallelujah Jesus. Next slide please. Ito po ang pangatlo sa mga apat na klase ng tao sa kaharian ng Diyos. Ang mga taong may pakinabang na sana, ngunit nasayang pa. Ang mga nasik naman sa may matitinik na damuhan ay ang mga nakinig sa salita ng Diyos,
Ngunit nang tumagal, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Dahil dito, hindi nahihinog ang kanilang mga bunga. Ito na sana yung mga tao na nandun na sa kingdom ng Panginoon. Binigyan nila ng pagkakataon ng sarili nila na gamitin ng Panginoon. Pero nagkaroon ng pagkakataon na yung mga desire na ito na binasa natin ay umusbong sa kanilang mga puso. Nasabi nga dito, may pakinabang na sana, ngunit nasayang pa. Di ba? Meron na sanang pakinabang, may halaga na sana sa kingdom ng Panginoon, pero nasayang pa, nawala pa. At magiging example natin dito si Judas. Binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon, nasa kingdom na siya ng Panginoon. Pero naging iba yung heart niya. Naging after siya sa maaari niya makuha sa Panginoon. May pakinabang na sana siya. Napakagandang pribilehiyo na tawagin ka. Isa ka sa 12. Pero bakit ganun? Naging iba ang puso mo. At alam naman natin, inalaw yun ng Panginoon kasi yun talaga ang mangyayari. Pero tingnan natin kung ano yung tinuturo doon ng Panginoon. Sa pagkakataon sa buhay ni Judas. Na dumating ang pagkakataon, pinagkanulo niya ang Panginoon dahil sa 30 salaping pilak. Na sana yung buhay niya mapapakinabangan. Maghahayag pa ng salita ng Panginoon pero ibinarter niya, i-trade niya dun sa gusto niya, sa nais niya. Kaya nga dapat natin maunawaan ang buhay natin kapag tayo sumunod sa Panginoon. Kailangan mamatay na tayo sa sarili natin na kagustuhan. Kundi pasanin natin kung anong kagustuhan ng Panginoon sa buhay po natin. Dahil sayang hindi mahihinog yung bunga. May bunga na sana. Mapapakinabangan na sana. Ngunit hilaw ang nangyari. Pag binasa natin sa ibang salin, ang sabi dito, hilaw yung bunga. Hindi nahinog. Katulad nito, dahil dito hindi nahihinog ang kanilang mga bunga. Ganun ang nangyari kay Judas. At ganun din ang nangyari kay Ananias at Sapphira. Alam niyo po yung pagkakataon yun, nagkaroon na ng desire ang mga alagad, ang mga mananampalataya. Pinagbili nila yung kanilang mga ari-arian. Nagkaisa sila, na-unite sila para suportahan, tustusan kung anong pangangailangan ng kingdom ng Panginoon. At ganun din sila, Ananias at Sapphira, dumating yung pagkakataon na yun na ibibenta nila ang kanilang ari-arian. Pero nagkaroon sila ng pagkakataon ng desire sa kanilang puso na gawin yung bagay na yun. Nabawasan kung ano yung pinagbilhan. Tinanong sila, ito lang ba talaga ang pinagbilhan? Oo, ang sagot nila. Kaya ayun, ang nangyari, bumagsak sila. Nasawi sila. Sila sana gagamitin o magagamit sana sila, maging resources sila sa pagdala ng buhay para sa iba sa pamamagitan ng Panginoon. Ayun, binawian sila ng buhay. Nasayang pa ang buhay nila. Imbes na magamit sana sila sa kingdom ng Panginoon kung ano yung meron sila. Pero ang naging kapalit ang buhay nila. Kung hindi mapapakinabangan ang buhay natin, sino ang makikinabang dito? Masasayang lang. Kailangan ang buhay natin pakinabangan ng Panginoon. Ang mga taong may pakinabang na sana, ngunit nasayang pa. Hindi ito ang nais ng Panginoon sa atin. Kundi ang nais ng Panginoon sa atin, pakinabangan yung bunga na meron tayo. Huwag tayong tumulad kay Judas. Huwag tayong tumulad kay Ananias at Sapphira. Na naging ibang desire ng kanilang mga puso. Nandun na sila sa pag-walk nila sa Panginoon. Pero ibinaling nila ang kanilang sarili para sa mga ibang bagay. Kaya tuloy, iyon ang umusbong. Iyon ang mas nanaig kaysa sa kingdom ng Panginoon. May pakinabang na sana ang kanilang mga buhay sa kingdom ng Panginoon. Ito ay nasayang pa. Sino ang matutuwa na yung saging kakainin mong hilaw? Papayag ka po ba? Di ba? Napakapait nun. May pakinabang yun kung hinog, pero kung hilaw, di mo naman talaga makakain yun. Hindi po natin mapapakinabangan. Yes, hintayin natin mahinog. Doon natin mapapakinabangan. Pero kung hilaw, ay hindi natin mapapakinabangan kasi mapait. Hindi naman siya para kainin kasi hindi pa siya panahon. Hindi pa siya panahon para kainin. Pero kapag panahon na, hinog na, pwede nang kainin. At nakikinabang tayo. Nakikinabang din ang iba. Ganun ang buhay natin. Makikinabang ang iba sa buhay natin. Kailangan mahinog. Kaya nga, maraming pagkakataon na ang Panginoon lahat inaalaw na subukin ang pananampalataya na meron tayo. Na ayusin tayo.
na sa gayon mapakinabangan ang bunga na meron tayo. Hallelujah, Jesus. At dumarating sa pagkakataon ngayon, ito yung pinaka nangyayari sa kaharian ng Diyos. Nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay at ng paghumaling sa kayamanan at kalayawan. Ito na yung mga nangyayari sa pagkakataong ito. Pag di natin nabantayan, maaring ito ang bagsakan natin sa kaharian ng Panginoon. Na madala tayo ng mga alalahanin, na madala tayo ng mga bagay ng mundo. Kaya kailangan natin bantayan ang walk natin. Lord, ikaw pa ba ang dinidesire ng puso ko? Ang kalooban mo pa ba? O ibang mga bagay na maaari maging front na lang ang kingdom mo, pero iba na ang desire ng puso mo. Maaari maging front na lang ang kingdom ng Panginoon, pero iba na ang puso natin. Hindi po tayo papakinabangan. Alam niyo po, makikinabang sa atin, bulate. Masasayang, katulad na nangyari kay Sapphira at Ananias at maging kay Judas. Ang gusto sa atin ng Panginoon, pakinabangan ang bunga natin dahil hindi tayo tinawag para lamang sa atin. Tinawag tayo para sa pamilya natin, mga tao sa paligid natin, at kung sino pa man ang dadalahin ng Panginoon para sa atin. Pero mayroong proseso. Kailangan ituon natin ang ating paningin sa ating Panginoon dahil maraming pagkakataon na iaalaw ang ganitong pagkakataon sa buhay natin. Pero kailangan natin piliin ang mawalan para magkameron tayo. Hindi naman dapat hindi po dapat ma-misinterpret yung pagkakataong ito na baka sasabihin ng iba na hindi na ba ako magtatrabaho, hindi na ba ako magdi-desire na magkameron man lang. Hindi po yun ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan po dito, ibang desire na ng puso na dati nasa Panginoon pero na iba na. Ibig sabihin, napakaganda na ng walk niya pero nadaig ng pagkakataon dahil dun sa mga nakita niya, dun sa mga dinesire niya na mapa sa kanya. Kaya ang gusto ng Panginoon, mahinog yung bunga na meron po tayo. Kasi napakahalaga po nito. Kaya yun po, hindi ko naman po tatagalan yung pag-preach ko. At yun po, next slide please. At dito na po tayo sa pang-apat. Ano po? Mabilis lang, di ba? Mabilis lang po. At ito yung pang-apat. Mga apat na klase ng tao sa kaharian ng Diyos. Ang mga taong nagtiyataga kaya namumunga. Sabi sa Lucas 8:15, ang mga nasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat ito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y namumunga dahil sa pagtiyataga. Kapag ating pinagmasdan ang isang binhi, itinatanim, tumutubo, pinababayaan na lamang ba yun ng isang magsasaka? Hindi ba? Hindi po, kinocultivate ito. Dinidiligan ito. Minsan, inabunuhan pa nga. Inaayos, inaalis yung mga damo. Everything na pwedeng magawa sa kanyang paglago at sa kanyang pagbunga. Ibig sabihin, kung titingnan natin yung pagkakataong yun, nandoon sa proseso. Yun yung pagkakataon na iaalaw ng Panginoon yung proseso sa buhay natin bago tayo magbunga. Yun yung proseso na darating sa buhay natin. Hindi pwedeng may bunga agad tayo. Kung hindi, dadaan tayo sa proseso bago ang bunga. Bago ang pag-ani, merong pagtatanim na mangyayari. Sabi dito sila'y namumunga dahil sa pagtitiyaga. Dito napapasok yung mga pagkakataon na maaaring ialaw ng Panginoon sa buhay natin. Dahil sa ating pananampalataya, ang mga pagsubok o suliranin dahil sa ating pagsunod, ang tanong, magtiyatiyaga ba tayo? Dahil ang susi para tayo mamunga ay magtiyatiyaga tayo sa kung ano yung proseso ng Panginoon na inilalagay sa buhay natin. Wala pong shortcut. Walang pagkatanim bunga agad. Kaya inaayos ng Panginoon ang puso natin na magkaroon tayo ng patience, na magtiwala tayo sa Panginoon. Dahil ang pamumunga, it's a season. Ibig sabihin, kailangan manurture. Ang halimbawa dito, ang mga apostol, tinawag sila ng Panginoon, hindi naman agad sila sinent out. Tinuruan sila ng Panginoon. Yung pag-uugali nila,
kung ano yung magiging dapat na response sa kanilang pananalita, ng kanilang mga kilos. Bago sila sinent out ng Panginoon, natuto na sila mula sa Panginoon. At dumating yung pagkakataon, sinent out sila ng Panginoon. Binigyan sila ng pagkakataon makapag-minister. Pero bago yun, ano ang nangyari? Dumaan muna sila sa mga pagkakataon. Nag-uusap sila, nire-rebuke ng Panginoon yung mga puso nila, may mga pagkakataon dinidiscern nung mga alagad, sino ang pinakadakila sa kanila. 'Di ba tinapyas yun ng Panginoon? Bakit ganyan? Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Ang mga katulad ng bata ang makakapasok sa harian ng Diyos. Marami pang pagkakataon na nirebuke sila ng Panginoon. Ibig sabihin, inayos at patuloy inaayos. At sabi sa salita ng Panginoon, sa John 15:3, nalinis na kayo sa mga salitang sinabi ko sa inyo. Ibig sabihin, patuloy silang inaayos ng Panginoon sa pamamagitan ng mga pagtuturo ng Panginoon sa kanila. Sa pamamagitan ng mga salitang sinasabi sa kanila ng Panginoon. At nandun yung response ng puso nila para i-align nila ang sarili nila sa kung ano yung sinasabi ng kanilang Panginoon. At darating sa pagkakataon ng buhay natin, sabi sa salita ng Panginoon, sa John 15:2, na sabi doon, inaalis niya ang mga sangang hindi nagbubunga, ngunit ang mga nagbubunga ay nililinisan niya para patuloy pa ito magbunga. Kapag amputated ka na, totally wala ka na, tanggal ka na sa source. Pero kapag nakadikit ka pa sa source, ang gagawin sa iyo ng Panginoon, ipuprune ka para ka magbunga. Sabi doon, magbunga ng sagana. Ibig sabihin, ang pagbunga ng sagana, hindi agad-agad. Ilalagay tayo sa proseso ng Panginoon. Hindi agad ganito, hindi agad ganyan yung gusto natin. Kailangan natin makita kung ano yung tinuturo ng sitwasyon sa bawat isa sa atin. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon sinasabi ng Panginoon ang gusto niya ma-discern natin. Ito pala yung tinuturo ng Panginoon sa buhay ko. Ito pala yung nais ng Panginoon sa buhay ko. Kasi binigyan tayo ng Panginoon. Nasa atin ang banal na Espiritu na ituturo sa atin na ito pala yung nais na ipabatid ng Panginoon sa sitwasyon na ito, sa pagkakataong ito. Yung journey na yun na hindi nagiging madali. Nagiging masakit, nagiging basagan, tanggalan ng mga bagay na dapat tanggalin sa buhay natin. Pero ang kapalit naman nun, mga kapatid, dahil nagtiyaga tayo, nagpatuloy tayo, mayroong bunga na mangyayari sa buhay natin. At yung bunga na yun, makikinabang ang iba. Yung bunga na yun, pakikinabangan ng iba. Yung pananampalatayang meron tayo dating maliit, katulad ng isang mustasa, darating yung panahon, makakapamugad ng mga ibon. Kasi lumaki ito at nagkaroon ng sanga na maaaring pamungada ng mga ibon. Ibig sabihin, makikinabang ang iba. Hindi tayo tinawag para lang sa sarili natin. Tinawag tayo ng Panginoon para sa kanyang kingdom. This is a kingdom mindset. Ito'y kaisipan na pagdating sa kingdom ng Panginoon, hindi na para sa atin. Kaya hindi po basta-basta. Talaga dito natin mauunawaan na kailangan natin ng pagtitiyaga kasi hindi magiging madali ang lahat. Pero sabi sa salita ng Panginoon, pag binasa natin ang Galatians, dito natin makikita. Sa Galatians 6, ang sinasabi dito, huwag ninyong linlangin ang Diyos. Huwag ninyong inilangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ng Diyos kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman, ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu, ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. At maaari din sa mga pagkakataon na nagtsatsaga tayo, wala pang bunga. Diba? Yan din laging pinapaalala nating pastor na maaaring hindi pa ito yung season. Kailangan pang matutunan kung ano yung tinuturo ng Panginoon. Ngunit huwag kang mapagod, magpatuloy ka lang. Marami kang masakit na maririnig sa iba dahil sa pagsunod mo. Diba? Sabi sa salita ng Panginoon, mapalad ang mga inuusig dahil sa pagsunod nila sa nais ng Diyos na mangyari sa buhay nila. Dahil nasa kanila ang kingdom ng Panginoon. Hindi magiging madali ang journey na ito. Ito ay isang journey ng isang binhi ng salita ng Panginoon sa buhay natin. Pero kailangan natin patuloy magtiyaga. Sa kung ano man ialaw ng Panginoon ng pagkakataon sa buhay natin, ay sa bandang huli, kung hindi tayo magsasawa
sa paggawa ng kung ano yung mabuti na nais ng Panginoon, tayo po ay mag-aani. Aanihin din natin. Pero ito yung nais ng Panginoon. Maging handa tayo. Kung hindi pa panahon ng pag-aani, anong panahon ang meron tayo? We need to be prepared kung anong season na meron tayo. Kailangan natin maging handa. Kasi nga, sinabi rin sa salita ng Panginoon na darating ang Panginoon na hindi natin inaasahan. Di ba? Nakatulad ng isang magnanakaw. Kailangan ang buhay natin prepared sa kung ano yung nais ng Panginoon. Sa kung ano yung biglang gagawin ng Panginoon. Kailangan nakaprepared ang buhay po natin. At darating yung panahon, mamumunga rin ang bawat isa sa atin. Sabi nga doon, may tig-30, may tig-6 na po, at may tig-100. Pag binasa mo ito sa ibang reference ng Synoptic Gospel. Ngunit dito ako dinala ng Panginoon sa Lucas para mas maunawaan po natin. Mas malaman natin kung ano yung nais ng Panginoon. Saan na ba tayo sa apat na ito? Tayo ba ay nasa ang mga taong walang pakialam? Ang mga taong naniwala ngunit hindi nagtiwala? Ang mga taong may pakinabang na sana ngunit nasayang pa? O ang mga taong nagtataga kaya sila namumunga? Kung nandito ka sa pang-apat, mga kapatid, hindi magiging madali. Pero sabi ng Panginoon, take heart. We will have a tribulations, but take heart. He has overcome the world. Napagtagumpayan niya na ang mundo. Ang kailangan na natin gawin, lakaran natin. Hindi pa natin nakikita, lakaran lang natin. Panginoon, lalakaran ko ang sinasabi mo. Wala pa man, Panginoon, yung sinasabi mo, Panginoon, nandito na. Ini-imagine ko na. Gagawin ko kung ano yung part ko. Lalakaran ko kung ano ang nais mo. Darating ang panahon, ito na yung panahon ng pag-harvest. Ito na yung panahon na sasabihin natin sa Panginoon, Lord, salamat. Kasi nilagay mo sa akin yung magtiyaga ako, magtiwala ako sa iyo. At ngayon, nag-aani na. Hindi lamang ako nakikinabang, bagi ang mga tao sa paligid ko at mga darating pang henerasyon. Ngunit ang kapalit niyan, kung alam niyo po kung ano, ang buhay na meron tayo. Kaya ngayon pa lang dapat maging malinaw sa atin. Ang buhay natin ay para sa Panginoon. At dapat ito ay para sa Panginoon lamang. Hallelujah, Jesus. So ayun, next slide please. So ayun, doon na po ako nagtatapos. Let's pray. Hallelujah, Jesus. Marami pong salamat, Ama, sa pagkakataong ito. Salamat po sa patuloy na pagpapaliwanag, Panginoon, sa amin, sa pagpapaunawa sa amin ng iyong mga salita. Salamat po sa pagkakataon, Panginoon, na patuloy namin nalaman kung ano yung kalooban mo, kung ano yung nais mo sa bawat isa po sa amin, Panginoon, na kung nasaan na ba kami sa pagkakataong ito ng iyong kaharian, ng iyong nais na mapangyari sa mundong ito, Panginoon. Nasa journey man kami ng aming mga buhay, naniniwala po kami, Panginoon, na Lord, dadalhin mo kami doon sa mabungang pagkakataon o season ng aming mga buhay. Ngunit alam ko pong hindi yun magiging madali. Alam ko namin hindi yun magiging madali. Ngunit sa bawat maaaring mangyari, Panginoon, na maaaring i-allow mo, Lord, samahan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng kalakasan na mapagtagumpay namin. Ano man ang maaari mong i-allow na patuloy na pagsubok sa pananampalatayang meron po ang bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na manatiling nakatayo. Ano man ang mangyari, Panginoon. Patuloy na nakatayo sa kung ano yung salita na ipinangako mo po sa amin. Kung ano ang mga salita mo na nasa puso namin. Napatuloy po namin itong lakaran. Mag-take kami ng actions, Panginoon. Hindi lamang kami naniniwala, kundi nagtitiwala, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Dahil yun ang nais mo. Hindi pwede, Panginoon, na alala lang namin o kilala ka lang namin, kundi, Panginoon, nakabilong kami sa kaharian mo. Kami alagad mo at ginagawa namin kung ano yung nais mo. Kaya naman po patuloy ipanawa sa amin kung ano yung part namin sa kingdom mo. Nasa gayong, Panginoon, magkaroon po kami ng pakialam. Nasa gayong, Panginoon, hindi masayang, Lord God, kung ano yung bunga, Panginoon, na meron sa bawat isa po sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Hallelujah, napakabuti mo, ikaw patuloy na maitaas, mapupurihan, nadakilang at maluwalhati, Panginoon. Salamat po, Ama. In Jesus' name, amen and amen. So, ayun po. Hanggang doon na lang po at naubos na yung sasabihin ko. Naubos na po talaga. Kaya hanggang doon lang. So, ayun po. Salamat sa pagkakataong ito. Unang-una sa ating Panginoon. Salamat sa ating pastor. Hallelujah, na binigyan tayo ng pagkakataon makapagbahagi po ng kanyang salita, ng salita ng ating Panginoon. So ayun po, sino po bang gusto mag-insight? Kung ano po yung natutunan nyo? Kung meron po kayong nais na sabihin, maaari po kayong mag-insight.
Oh, nakakatakot naman. Oh, sige pa, ikaw na. Pangunahan mo na. Bakit? Bakit ka natakot? Oy, sabi mo hindi mahaba. 11:26 na. Mahaba Simula ba? ka na alas 10. Di ba? Sorry naman. Kaya, I do believe natatanggap mo na ang anointing. Ang Amen. anointing na mahabang preaching. Glory to Jesus. So nakakatuwa lang, nakaka-amaze si Lord doon sa topic na ibinigay. Talagang hindi lang tayo natuto ng Filipino literature, pero natuto rin tayo na talagang mas grabe, pinaka nag-highlight talaga sa akin doon yung number 1. Hindi ko siya makalimutan no. 'Di ba ang lupit lang kasi, 'di ba? yung mga taong ayaw ng pinapakialaman tapos may highlights pa siya doon na only the demons doesn't want na pinapakialaman which is totoo 'di ba? Kasi pagdating sa pagkakataon ng buhay natin, specifically sa pananampalataya, totoo yan bibigyan tayo ng shepherd ng Panginoon na papakialaman talaga yung buhay natin, papakialaman yung desisyon mo, papakialaman yung plano mo, papakialaman yung mga bagay-bagay sa buhay mo pagdating sa spiritual. Pero katulad nga ng na-share ni Kuya Brian kanina na mahirap kapag wala na tayong pakialam or kapag ayaw natin na tayo ay pinapakialaman. Kasi kapag dumating na yung pagkakataon na ayaw na nating pinapakialaman, nandoon na kasi yung pagtigil ng growth Nandoon na yung pagtigil nung paglago natin, specifically sa pananampalataya. 'Di ba? Kasi ayaw na natin na maapakan yung ego natin. 'Di ba? Parang feeling natin kapag may mga bagay na parang ramdam natin na patungkol sa atin, parang feeling natin, siguro pinapatamaan ako ng preacher na to, no? Siguro nais na naman yung pakialamanan yung buhay ko, or nais na naman yan na manghimasok sa buhay ko. 'Di ba? Which is, totoo yun na sa pagkakataon ng paglilingkod natin, lagi nating isipin na totoo, ibinigyan tayo ni Lord ng mga shepherd na napapakialaman yung buhay natin at wala tayong choice. Kasi siya yung nagbigay noon, di ba? Sabi naman sa John 3:15 na binigyan tayo ng shepherd that is after His heart. So ibig sabihin na binigyan man tayo ng Panginoon ng free will, pero may mga tao pa rin na nilagay ang Panginoon para pakialaman yung buhay natin. May mga taong inilagay ang Panginoon dun sa healthy naman na pakikialam, hindi naman yung pakikialam na todo-todo. Hallelujah. So nais kasi ng Panginoon na tayo ay makorek, na tayo ay may stretch out pa dun sa ating pananampalataya. Kaya bilang isang mga naglilingkod sa Panginoon, legit po yun na wag niyong hayaan na yung sarili ninyo ay palagi na lamang nakasentro doon sa ito yung alam ko, ito yung alam na ito yung alam ko, ito yung gagawin ko. Lagi nang ako at ayaw na natin na pinapakialaman yung desisyon natin. Alam nyo, isa sa mga bagay na nais ko rin ma-share sa inyo nung nagsisimula pa lang ako katulad ninyo, meron din akong spiritual father. Mas gusto ko yung pinapakialaman ako. Alam mo yun, nagagalit pa nga ako sa spiritual father ko dati kasi hindi ako pinapagalitan. Nagagalit pa ako sa kanya. Sabi ko, bakit sila na nang laging pinapansin mo? Ba't di mo ako pinapansin? So sabi niya, bakit? Wala namang kapansin-pansin sa iyo. Sabi ganun sa akin. Sabi ko, hindi. Dapat pinapakialaman mo din yung mga ginagawa ko. Sabi niya, bakit? Alam mo, sa lahat na lang ng tinuruan ko, ikaw yung ganyan. Sabi niya sa akin, ikaw yung ganyan. Yung iba nga ayaw niya na pinapakialaman, ikaw gusto mong pinapakialaman. Sabi ko, gusto ko na ako'y pinapagalitan para alam ko kung ako'y nagkakamali o hindi. Sabi ko ganun. Sabi ko, bakit ba ayaw mo akong pagalitan? Bakit ayaw mo akong pinagsasabihan? Paano ko malalamang tama pa yung ginagawa ko kung wala nagsasabi sa akin? 'Di ba bilang member, 'di ba? Bakit palagi na lang sila yung pinupuna mo? Sabi kong gano'n. Lagi na lang sila. 'Di ba? Puro na lang sila nang sila yung lagi mong lagi mong pinapansin, lagi mong pinapakialaman. Ba't ako hindi mo ko pinapakialaman? And then pinagalitan ako ng aking spiritual father. Sabi niya, wala namang kapakipakialam sa iyo. Gawin mo lang yung pinapagawa ng Lord tapos. Pero para sa akin, mas gusto ko kasi talaga yung pinapakialaman ako, specifically ng aking spiritual father. Kasi
Doon ko kasi malalaman kung nasa tama pa ba ako eh. Pag wala nang pakialam yung leader ko, aba, magtaka na ako noon. Baka mamaya, wala na talaga siyang literal na pakialam sa akin. Yung ayaw na niya akong lumago, ayaw na niya akong maituwid, ayaw na niya akong, as in, wala talaga, di ba? Parang Judas na. Alam mo yung binigyan ka na ng permission, bahala ka na sa buhay mo, gawin mo kung anong gusto mong gawin, and then boom, magpakamatay ka na lang pagkatapos. Mga ganon. Di ba si Jesus, binigyan niya ng permission si Judas, no? Yung spirit behind Judas. Anong sabi niya? Gawin mo na ang nais mo. Di ba? So, ibig sabihin, wala na siyang pakialam. Eh sabi, gawin mo na ang nais mo eh. Eh yun ang pinakamahirap na sagot ng ating mga spiritual father or ng ating mga leader na nilagay na, Lord, gawin mo na kung anong gusto mo. Bahala ka sa buhay mo. Bye. Di ba? Ay nakakatakot po yun. Ganun yung marinig natin sa kanila. Ibig sabihin, wala na silang pake sa atin. No matter what happen in you, mapahamak ka, magtagumpay ka, 'di ba, matalo ka o manalo ka, wala na silang paki sa iyo, hindi na sila makike-celebrate, wala na silang typically wala na silang pakialam. Kaya alam niyo mga kapatid, hangga't may mga leaders pa na nandiyan dyan sa buhay ninyo, huwag niyong hayaan na hindi nila mapakialaman yung buhay ninyo. Totoo 'yan. Kasi kung wala na tayong pakialam dun sa buhay na yon, di ba, narinig nyo naman yung sinabi ni Kuya Brian kanina, si Esther nga eh, kung hindi pa siya kinalampag na, aba Esther, makialam ka na. Ikaw yung itinalagang reyna. Mayroon kang boses dyan, kahit pa hindi ka pinapatawag ng king. Makialam ka doon. Mamamatay na kaming lahat, oh. Kaming lahi mo. Hahayaan mo ba kami na matsugi na lang? Hahayaan mo ba kami na mamatay na lang? Ano po? At minsan, nagiging ganun po tayo. Sa halip na tayo ay magkaroon ng pakikialam, ano po, mas pinipili natin na wag na lang. Yung iba naman ay kailangan natin na papakialaman na yung buhay natin pero tayo tumatakas. Tayo ay lumalayo palalo. 'Di ba? Parang ayaw natin na ano ba 'yan? Makikialam na naman yung leader ko. Hayaan mo nga 'yan diyan. 'Di ba? Mag-aano na naman 'yan, magangangaw na naman 'yan. 3 hours, 7 hours na naman 'yan magsasalita. Di yan, hayaan mo siya. 'Di ba? So minsan nagiging ganun tayo pero lagi niyo pong isipin kung ano yung natutunan natin ngayong araw na ito sa pamamagitan ni Kuya Brian, ano po, na yun yung ibinigay sa kanya ng Panginoon na very specific ano yung binigay. Huwag nating hayaan na hindi tayo mapakialaman lalo na ng ating mga spiritual father. Ano kasi parang ganito yan eh. Si Esther mayroon siyang authority bilang queen. Tapos hinayaan niya lang kayo na hinayaan lang kayo na mamatay sa battle. Hinayaan lang kayo mapahamak, hinayaan lang kayo maging lukewarm, hinayaan kayo magkasala, hinayaan kayo na bahala kayo kung ano mangyayari dyan. Tapos yung king galit na, hindi man lang kayo in-intercede ng inyong mga spiritual father, ng inyong mga leader. Wala silang ginawa para i-petition ka. Kung paanong ipinetition ni Abraham si Lot, wala silang pakialam. Di ba po? Hallelujah. Wag nating hayaan na maging ganun yung ating mga leader sa atin. Ano, dapat lagyan natin sila ng pakikialam. Kahit ayaw nilang pakialaman yung buhay mo, ikaw na mismo ang ang lumapit. Ano, katulad nga ng tinestify ko sa inyo, 'di ba? Ako mismo ang lumapit. Ano, sa spiritual father ko, pakialaman mo yung buhay ko. I-correct mo ako. 'Di ba? Pagsabihan mo rin ako. Hindi yung lagi sila lang ang pinagsasabihan mo. Ako din. 'Di ba? Kailangan ko din 'yan. 'Di ba? Ako na nga nagpe-presenta, ayaw mo pa eh. 'Di ba? Tapos sila nga ayaw makinig sa iyo, galit na galit ka sa kanila, hindi ka nga nila pinapakinggan eh. 'Di ba? Hallelujah Jesus. Ano po, at alam ko na naging ganun din. Ano po, kung napanood nyo na po yung kwento niyan or nabasa nyo na po yung kwento ni Esther, ilang beses po siyang pinuntahan ng kanyang mga ka-Jew, ng mga kapwa niya Hudyo. Ilang beses siyang pinuntahan, niligawan siya para lang makialam siya. Ano po, kaya dumating sa pagkakataon na kahit umuulan, bumabagyo, tumakbo siya para lamang harapin yung hari. Ano po? Hallelujah. At doon, nakita ng hari o natauhan yung hari na, ay, hindi po pwede nagagawa ako ng pagkakamali dahil sa aking pinakamamahal. Ano po? At doon niya nakita yung sagisag. Ano po? Hallelujah. Yung sagisag ng Israel. Ano po? At doon napatunayan or nakita niya na ito na yung senyales na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Hindi pwedeng mawala lang mawala lang yung mga pinaghirapan nila. Ano, at nakita niya, nakasama niya si Esther, po doon sa kanyang mga plano or sa kanyang ginagawa. At doon naging malaya muli yung mga Hudyo. Naging malaya ulit sila na gawin yung dapat nilang ginagawa. Hindi na sila natatakot, hindi na sila nagtatago. At ganun din sa atin.
Alam mo yung kapag ang mga leader natin, alam mo may pakialam sa'yo, hindi ka matatakot eh. Hindi ka matatakot magkamali kasi alam mong hindi naman sila galit. Alam mong mahal ka lang nila, kaya kanila kinukorek. Hindi ka matatakot na mag-share ng kung anong nangyayari sa buhay mo kasi alam mo na mahal ka rin nila. Ano, at gusto nila na marinig nila or gusto na rin nila na marinig nila yung side mo. Ano ba ang nais mong sabihin or saan ka ba nahihirapan? Paano kanila tutulungan? Diba nakaka-amaze yun? Diba? Kaya yun yung pinakang nag-highlight sa akin doon sa tinuro ni Kuya Brian, at saka syempre yung number 4, totoo yun, yun yung pinaka mukhang madali, pero yun yung pinaka mahirap, sa lahat ng mga naituro niya ngayon. Yun yung pinakamahirap. Po, hindi mahirap intindihin yung Tagalog, pero pinakamahirap talaga yung number 4. And legit talaga yun. Sobrang solid nung hirap noon. But God is good sa ating pong mga buhay. Na yan po ay ating natutunan ngayon. Diba? Na wag nating hayaan na wala tayong alam at wala tayong pakialam. Sa lahat na nangyayari. Po. So, ayun, glory to God. Salamat Kuya Brian for this wonderful teaching that the Lord has given on your life. Blessing to you and shalom, shalom everyone. Praise God po. Hallelujah, Jesus. So, ayun, hindi ko na dudugusungan yun. Sila pa pong gusto at naunawaan niyo naman po kung ano yung nais ipabatid. Meron pa po ba gusto mag-insight? Maaga pa naman po. Paikutin na ba natin yung ruleta? Magtawag ka na. Baka mapaikot yung ruleta nito. Wala na po ba magtataas? Baka may kinakabahan na si Ate Ann. Ate Ann, gising ba kayo? Tumawag, gising pa. Sabi ko na. Baka kinakabahan na eh. O, tumawag din sa Ate Dana oh. Para susunod ata. Sige na Ako, nga. nag-TikTok ako. Praise God. Grabe Kuya Brian, na-miss ko yun. Grabe, praise God. Parang nasa ano lang yung nag-street preaching lang tuloy-tuloy, praise God. Ayun, grabe. Yung number 1 po, at saka yung yung sobrang nag-ano sa akin yung hindi lang dapat natin kilala ang Lord, dapat din tayo magtiwala po sa Kanya. O nga naman, kung kilala lang natin tapos din naman tayo magtitiwala, parang wala din nangyayari po. And doon din sa thank you pa. But parang kinakabahan ako, grabe, pero sobrang thank you po. Praise God. Thank you pa sa talagang grabe. Sabi ko, Lord. Kasi may mga taong po, to be honest po, na parang pag nagkukurit sobrang bigat tapos po yung parang palagi parang alam mo yun, pero sobrang gaan ka po. Kaya pakialaman mo po ako pa. Sobrang gaan ka po talaga kapag kapag kaya palagi ko din naririnig yung boses. Praise God, hallelujah Jesus. Na parang nagsisermon kahit wala sa harap ko. Tapos nagpapaalala yung mga salita. Praise God. And ayun po. And hindi tayo dapat walang pakialam, hindi lang sa ating mga leader, kundi sa bawat isa po. Yun nga yung sa atin, sa WTGR po, di ba? Yung tulungan system po. And sobrang thank you. Ang daming aral po na yun nga, hindi lang naway sa sarili ko, I'm speaking to myself, hindi lang sana ito naririnig ngayon. And na-remind din ako na hindi yung parang hindi mag-rely sa sariling gusto, kundi kung ano po ang will ng Lord, palagi dapat yun yung na ko, yung mariremind sa sarili ko.
hindi sa sariling paraan kundi sa paraan ng Panginoon. Walang mas mahalagang, yung pinakamahalagang, parang mangyari sa buhay ko is yung purpose niya, hindi yung kung ano yung purpose, ano yung gusto kong mangyari. Grabe, parang napaisip tuloy ako. Lord, Lord baka mamaya meron na akong gusto tapos hindi mo pala gusto yan. Praise God. Thank you, Kuya Brian. Grabe. Praise God, Si- yun lang po. Ayoko na. Sino kaya po yung gusto? Baka kung ano pa masabi ko. Ay nako. Praise God. Next. Gusto niyo po magtawag ako? Yung ka-package ko. Ayaw mo na tatawa. Ayan, kalma lang tayo para hindi tayo tawa ng tawa. Ako po yung ka-package sa mga hindi nakakaalam. Ayan, praise God po. No? Napakaganda po talaga ng topic ngayon. Talagang, alam niyo yun, parang ang hirap na merong ma-miss na isang word o isang sentence dun sa sa lahat ng sinasabi ni Pastor Brian kasi talagang hitik na hitik siya punong-puno siya ng wisdom. Na-thank the Lord na naka-attend ako ngayong gabi kasi very useful po, 'di ba? Nangungusap talaga bawat point sa atin nung mga nakalagay dito. Kaya nga po, no, yung mga taong walang pakialam. And sabi ko, oo nga, no, naalala ko dati yung sinabi ni Brother Brian na iba-iba kasi tayo ng growth. At dati din naman, isa ako dun sa mga taong walang pakialam, di ba? Pero purihin po ang Diyos sa ating mga buhay na inaayos po tayo, no? Na yung dating walang pakialam, ngayon po ay purihin ang Diyos, may pakialam na at patuloy pa rin tayong hinuhubog ng Diyos dahil sabi nga po kanina, ang buto kapag tinanim, hindi naman po one day lang na bubunga ito, 'di ba? Praise God. And ayun po, sabi po kanina dun sa point ng number 1 na ang mga taong walang pakialam dumidiretso sa puso ng bawat salita sa puso ng bawat salita ng Panginoon, pero nasa atin kung susundin natin. So yung free will, yung choice ay nasa atin pa rin. Ang Diyos naman ay nangungusap palagi sa atin eh. Pero nasa atin din lang kung susunod tayo, 'di ba? Malinaw kapag nangungusap ang Diyos sa atin at dinidil niya tayo according dun sa ating spiritual growth. Hindi naman niya tayo pupersahin dun sa hindi pa natin alam. Kaya nga po, di ba, meron tayong mga spiritual father na gumagabay sa atin. Nasabi nga po kanina is huwag tayong matakot, di ba? Kung merong kailangan na correction, kung merong kailangan na need na magpaturo. Sabi nga po palagi ni Nanay Anne is yung tulungan system and malaking kagaanan po yun, 'di ba? Hallelujah. Malaking kagaanan po na meron tayong malalapitan at meron din tayong spiritual father, meron tayong mga kapatiran na nag-encourage sa bawat isa and napakasarap po to belong to a church family na alam mo yun, hindi mo kailangang mailang, 'di ba? Ang sarap po na merong support system and ano man po yung kahinaan mo, yung hindi ka nahuhusgahan, kung hindi, mas lalo ka pang nai-encourage, mas lalo kang nai-enrich and nahi-heal yung mga parts na na kailangan pang i-workout. And ayan po, sabi po kanina is kapag wala tayong desire, wala tayong pakialam, inaalis ng kaaway, 'di ba? Ngayon lang sa akin na inaalis pala ng kaaway. Yung parang nabasa mo na siya dati pero hindi siya nag-sink in. Pero ngayon napakalinaw na kapag pala binabaliwala natin yung isang bagay, kapag pala patuloy natin na dinededma yung isang bagay na nilagay ng Diyos na desire sa ating mga puso, ay kinukuha pala, ninanakaw pala ito ng kaaway. So, marami akong na-realize na, alam niyo yon, may mga nilagay ang Diyos na desire na parang hindi mo na siya dinidesire ngayon. So, importante pala yung response natin talaga sa Panginoon. And, ayun po, alam na natin kung anong ipagpapray natin, di ba? Na huwag ito manakaw ng kaaway at yung desire na yun na nilalagay niya ay matuto tayong makinig at sundin kung ano ang sinasabi ng Diyos. Dahil, ayun, nawawala, di ba? Ninanakaw po ng kaaway. And, ayun po, no, praise God. Yun naman pong sa point ng number 2. Ayan, praise God po. Ayun, wait lang. Ayun po sa
Ay, yung number 3 naman, ang mga taong may pakinabang na sana ngunit nasayang pa. At marami po ang nagbibilong dito. 'Di ba? Maraming umaatras, maraming nagba-back out, 'di ba? Iba-iba yung problema na kinakaharap. And talagang alam niyo 'yun, bilang lingkod din ng Diyos na maraming beses po na maraming beses po na alam mo 'yun, gusto na natin mag-back out, 'di ba? Pero maraming salamat po sa sustaining grace no na hinihingi natin at pwede nating hingin sa Panginoon yung kanyang tulong na tayo ay manatili, 'di ba? Manatili sa paggawa, manatili na nakatayo sa gitna ng ano man yung pagsubok na inaalaw niya sa buhay natin. At ito ang nagre-refine ng character natin. Ay yung character natin, na sabi nga po kanina, is pwedeng magamit para sa ibang tao. And truly po no na kung tayo ay magpapagal, kung tayo po ay ah, mananatili, 'di ba? Ayun po yung hamon sa buhay na kapag nalampasan natin, 'di ba? Tayo ay magkakakuha ng gantimpala. And hindi naman po talaga, I'm sure hindi naman yun yung focus natin, pero alam mo yun na para mapaluguran lang, mapaglingkuran po ang Panginoon, 'di ba? Dahil napakabuti niya sa ating mga buhay. Ayan ba yan? Ayan. So, ayun nga po, no? Importante po na kung ano po yung tinatanggap natin sa Diyos, 'di ba? Na patuloy po tayo na magpabago, patuloy tayo na magpa-encourage sa bawat isa. At patuloy din na encourage natin yung bawat isa dahil hindi po talaga madali, lalo na po kapag po tayo ay tinawag. May kanya-kanya po tayo, iba't iba yung assignment natin at iba-iba din tayo ng kinakaharap. Yung akala natin minsan tama ako, yun pala mali pala ako. 'Di ba? Handa po tayo dapat na laging magpabago, 'di ba? Na hindi po tayo katulad nga po na sinabi kanina no, kung kailangan mo ng koreksyon, 'di ba? Ikaw ay magpabago, 'di ba? At andito lang naman, hindi naman nandun para husgahan, 'di ba? Naka-emphasize yun, hindi nandun para husgahan, pero para ikaw ay tulungan. Eh napakasarap po nun, no, na meron tayong ganong klaseng security sa Father natin. And kailangan po talaga natin yon, 'di ba? Kasi hindi naman po one day ay alam na natin ang lahat at patuloy po tayo na binabago ng ating Panginoon. And lastly po, ah, yung number 4, ang mga taong nagtatyaga kaya namumunga, 'di ba? So sabi nga po ang tanim ay kinukultiba upang lumayo. So may process yung bunga. Ayan nga po no, wala pong shortcut dun sa process na yon. And katulad nila, tinuturuan tayo. So sa bawat araw, sa bawat pagsubok na nararanasan natin na inaalaw ng Lord sa ating mga buhay, 'di ba? Hindi siya madali kung titingin tayo dun sa pagsubok o dun sa mga bagay na nararanasan natin dito na parang bakit ba nangyayari sa akin tong mga bagay na to? Ay, di ba? Hindi ba ako nagpapagal? Hindi ba ako naglilingkod para sa Lord? Di ba gumagawa naman ako sa Kanya? Bakit ang dami-daming pagsubok, di ba? Bakit ang hirap, di ba? Bakit minsan pahirap ng pahirap, di ba? Pero alam niyo po, maputi po ang Diyos sa lahat ng pagkakataon at purihin ang Diyos, di ba? Sa pag-aalaw niya mga yan. Pag nalampasan mo, magkakaroon ka na lang ng realization at excitement na, Lord, salamat, inalaw mo na develop yung character ko. At yung character na yon, yung ating mga patotoo sa ating pagpapakumbaba ay nagagamit po ng Diyos para makatulong din po sa iba. And patuloy po na na hinahasa tayo, patuloy na pinopron tayo, patuloy na tinitrain tayo ng ating Diyos. And ayun po no, na kailangan nating matuto sa bawat sitwasyon. Ito pala yung nais ng banal na espiritu. Yung pagtsatsaga, yung pagpapatuloy, merong bunga na yun po, hindi tayo tinawag para sa sarili lamang. Dati kasi yung iniisip natin, 'di ba? Yung mga alam natin, yung ginagawa natin is more on para sa sarili. Ngayon nare-rekindle yung ating purpose, 'di ba? Tinawag po tayo para sa Diyos, 'di ba? Para tayo ay magamit ng Diyos sa tamang panahon. Ayun lang mo po. Pahaba, sorry. Ayan, praise and glory to God po. Hallelujah. Praise Jesus. Kahit sa mga insight, matututo talaga tayo. Kasi may mga bungang mapipitas pa din. Even sa insight. Hallelujah, Jesus. Grabe. Grabe pong ginagawa ng Panginoon. So ayun, meron ba po?
nais mag-insight? One, two, three, four, five. So ayun, wala naman na po ano. Alam ko pong magpapahinga din ang bawat isa kasi mag-aalas 12 na. Salamat po sa inyong oras sa pagdalo nyo. Alam ko pong malinaw din naman sa inyo kung ano yung nais ipabatid ng Panginoon sa pagkakataong pong ito. Salamat po sa gabi-gabi na pagtitiyaga na makinig ng salita ng Panginoon at dito tayo mas natututo at mas magbubunga po. Na darating yung panahon, nagulat na lang ako, nagki-quicken yung word ng Panginoon at naituturo ko din sa iba. Ganun po ang Panginoon sa buhay natin. So ayun po, shalom shalom po. Salamat po. Ate Dana, pa, kay Kuya GJ, Ate Pabrin, Ate Ann, Bye po. si Jerlyn, Nanay Yoli, Nanay Ann, si Monica, si Kuya Richie, si Ate Cassandra, si Ate Says, si Ate Eds. Thank you po at God bless po sa bawat isa. Shalom po. si Ate Dana.